So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, bastos po talaga itong si Buday. Ayaw nga pala, vice presidente pala siya. Oo, meron pala tayong vice presidente ngayon. Yun nga lang, hindi natin maramdaman kasi nga, inutil. Oh, alam niyo kung ano ginawa niya? Pumunta na naman po siya Netherlands. Okay lang yun eh. Okay lang sana yun eh. Yun nga lang po, no, out of nowhere, walang papaalam. Magigising na lang po tayo sa umaga, pagbukas natin ng Facebook, bigla na lang po natin mababalitaan na Sara Duterte, andun na sa Netherlands. Nandun na. Ay, Diyos ko. Bastos mga kababayan. Tandaan po natin no, na siya po, vice presidente pa rin po ng Pilipinas. Meron pa rin po siyang mandato na maglingkod sa bayan. Oh, ang point kasi dito, no, bakit hindi na nagpapaalam tong babaitan na to? Ito, pakita ko to sa inyo na para mas malinaw, okay? So, ito galing tong ABS-CBN. Okay? O, ito, Sara Duterte back in The Hague as ICC grants more visiting days for Dad Digong. So, July 8, hapon. Oh, so, Vice President Sara Duterte has returned to the Netherlands. So, return na, nakabalik na. Oh, over the weekend nga, no, to maximize the additional visiting days granted for her father, former President Digong, who remains detained in The Hague. Okay. Vice President arrived in Netherlands on July 5. So July 5 pa pala siya nandun. And will return to the Philippines on July 23. Ay, tingnan ninyo ha. July 5 pa siya nandun. Nang wala tayong kaalam-alam. O diba, bastos nga eh. Kasi una mga kababayan, alam naman po natin yung issue niya dito. No, nung una, nagpaalam siya. Tapos, ito para makuha natin yung konteksto nito, no? Kasi una, nung gumala nga po si Sara Duterte ng 4 na bansa sa loob ng isang buwan, nagpapaalam po siya sa Office of the Vice President Facebook page. So, ibig sabihin nun, dala-dala niya yung pagiging vice presidente niya papuntang ibang bansa. So, isipin natin talaga no, na ito ay function niya bilang vice presidente kasi doon siya nag-post. No? Eh, yun nga lang mga kababayan, no, nung hinahanapan po siya ng resibo, kung ano bang ginawa mo sa mga bansa na yan, kasi nagpaalam ka bilang vice presidente. O wala, hanggang ngayon, wala pa rin po siyang sinasagot. Oh. So ngayon, parang bata nga po talaga ito, no? So ngayon, dahil sa nasita siya dati, ngayon, umalis na lang ng walang paalam. Parang teenager nga to. Oh. Continue natin, sabi niya pa dito. Ito, yan. Okay. Binaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwedeng bumisita na gamit ang pera ng taong bayan. She said in a chat interview with supporters in the European country. Okay, meantime, the Vice President confirmed that the former president has lost weight while in detention but noted that she preferred her... Oh, drama na naman to. Walang ya. So, ngayon, ito. So, ito na naman yung video ni Buday. So, yun na, ito nasa dahig na siya ngayon. Okay, simula pa noong July 5. Alam mo nakakatawa dito, nagpo-post pa siya sa Facebook. Teka, hanapin ko yung Facebook niya, tingnan natin. Yan. So, ito, no? So, ito yung Facebook page nga po ng Office of the Vice President. Yan, tingnan natin. So, tandaan nyo umalis si Sara Duterte July 5. Okay? Pero mga kababayan, ang pinapakita niya po dito sa Facebook ng Office of the Vice President, 7 hours ago, nasa Pilipinas pa siya. Ayun, sinungaling talaga to, Office of the Vice President is in Magalang. Yan, OVP nakilahok sa Arbor Day 2025. Parang pinapalabas niya pa dito. Well, actually, nung June 25 pa itong picture. Pero bakit ngayon niya lang pinopost? Para pakita po, na kunwari, andito pa siya sa Pilipinas. Yan, tapos nag-post pa siya kahapon. Dito pa siya kahapon. Tapos, yan, July 4, wala na, Diba, tingnan nyo, diba, kung grabing panluloko to, Sara. Tingnan na, panoorin na natin yung video niyang katangahan. Tingnan, ito. Saan na ba yun? Wait lang Ito. Panoorin ulit natin kung ano na naman yung sasabihin niya doon sa dahig.
po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakamamahal yun. Ma'am, ma'am, kamusta po yung ating pinakamamahal na poon na ating Diyos na si Digong? Dapat ganun po yung yung tanong. Okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya daw, hello. Yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isa. naman. Ino naman ako, nagpapaawa na naman ng mga buwakan ng inang yan. Ano naman pa yun nakakayayat at Digong. Iyak na naman tayo. Iyak ulit tayo. Iyak na. Di kita malilimutan. Ay, Diyos ko, mga Duterte kayo, di pa ka nagbabago. Style nyo bulok. Ang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto nun, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Kung di ba naman tanga to no? Diyos ko. Mga kababayan, kung ikukumpara mo yung katawan mo nung binata ka, sa 80 years old, talagang mangangayayat ka. Ano ba yan? Mga streetways, ito yung point natin dito Kapag tumatanda po yung tao, normal po na pumapayat. Oo. Importante doon, may sakit ba si Digong? Wala. Meron siya, drama lang. O, nagdadrama lang, kunwari may sakit. Kasi, tingnan ninyo for example, sino mang kilala nating mataba, tapos pumayat nung tumanda. O, example, si Suba Serrero. Di ba si Suba Serrero, di ba, taba nun? Pero kung nakita nyo siya, nung bandang mga 70 years old na siya, payatot na siya nun Oh, si Digong po, 90 years old na po yun. Kung kukumpara mo yung katawan ni Digong nung siya ay binata pa, talagang payat talaga yun. Oh, tanga naman nito. Hindi ka na nga nagpaalam, tanga ka pa. So, laki ng pinayat niya. So, ito kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am. So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siya. Yun ang importante, di ba? Ang importante, may sakit ba? Wala naman daw. So, wala, nagpapaawan lang kayo. Alam nyo, ang nakakatawa dito, So, si Sarah pala, hanggang July 23 doon. So, tandaan natin, na ngayon din po, ito po yung preparation po sa SONA. So, actually, kung mapapansin nga po natin, ito po yung ugali ni Sarah ngayon. Na tuwing meron po siyang tanong tungkol sa kanya, palagi po siya umaalis ng bansa. For example, di ba, nung kasagsagan nga po ng usapin sa impeachment, ano ginawa ni Sarah? Umalis. Di ba? Nung kasagsagan nga po nung for example, isa pa, yung araw ng kagitingan, kalayaan, July, araw ng kalayaan nata yun. So, imbis na si Sarah po nasa Pilipinas para nga, di ba, mag-celebrate nga po ng holiday po na yon, ang ginawa ni Sarah, umalis ulit ng bansa. So, ang hilig niya talagang takasan, So, ngayon, mga kababayan, tandaan po natin, na malapit na rin po yung impeachment trial ni Sarah. Ngayong katapusan na rin po ito. At habang papalapit na rin po yan, marami pong tanong na ibabato sa kanya. So, ano ginawa ni Sarah ulit ngayon? Tumakas na naman. Diba? And by the way, mga streetways, dahil dito sa kagagawan na ginawa na naman ni Sarah ang katangahan na to, naungkat na naman dito yung mga pinagsasabi niyang katangahan ulit. Puro tanga na lang sa bunganga ako. So, tinay nyo to, Yan. So, alam nyo kung ano nakakatawa dito, si Sarah po, ang hilig niyang mambatikos, Tapos, ang point dito, yung pagbabatikos niya, ginagawa niya rin pala. Ito, for example, di ba? Ito. Sabi ni Sarah, hindi daw trabaho ng isang presidente ang magpa-photo ops. Pero kung makita naman po natin yung Facebook niya, puro photo ops naman. Ito yung pinakamalupit mga ka-streetways, Ito yung sinasabi ko. Ito yung post niya kanina lang.
Okay, yung nag-ano siya, yung tawag nito? Yung nagti-tree planting. Oo. Pero yun naman pala mga kababayan, drama pala yan. Ito yan yun. Actually, malamang napanood nyo na tong video na to eh. So, ito yun. Tingnan nyo to ha. Ito, tree planting ito ha. So, parang, parang may director eh. Parang, sige. Lights. Camera. Action na. Game na. Yan, so nakatayo siya. Game na. Magtanim ka na. Di ba? Ayan na. Magtanim ay di biro, maghapong nakatanga. Di ba? So by the way mga kababayan, no, tulad nga ng sinabi ko nga kanina, ang hilig niyang mambatikos pero ang point dito ginagawa niya rin pala, 'di ba? So sabi niya hindi raw trabaho ng isang presidente ang mag-photo ops. So ngayon, pero trabaho mo rin ba 'yon na magpa-photo ops? Kasi tingnan niyo to ha. Ito na-post ko na to eh. No, yung si Sara pumunta sa ang mga namatayan ng Yolanda. Wala naman siyang connection diyan. Anong connection niya diyan? Di ba dito ano kanalaman niya diyan? Ba't siya pupunta diyan sa mga namatay ng Yolanda sa Leyte kung saan nga po baluarte nga ni Martin Romualdez. Anong ginagawa mo diyan? Wala lang, nagpa-picture lang. Di lang yan, meron pa yan dito eh. Ito pa photo ops. OVP din po yan. Tapos, ito pa, ito malupit. Danis Carigara. Delicacies. Tingnan mo kung kumain, parang bata talaga to, no? Photo ops din yan. Ito photo ops din to. Magsisimba ka na nga lang, may photo ops pa. At yan ay nakapost sa Office of the... hindi, Sara naman pala. Okay, nakapost naman siya sa Facebook page niya, no? So, okay na. So, kayo mga kababayan, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa ni Sara na umalis na lang. Hindi, actually talaga, ewan ko lang pero ako talaga, hindi ko talaga alam na pupunta siyang Dahig. Wala po nakakaalam. Kanina lang, no? Pagkagising ko kaninang umaga. Kasi ako, pagkagising ko ng umaga, Facebook kaagad ako eh. Naghanap ako ng balita. Pagising ko kaninang umaga, bigla ko nalang nakita, Sara Duterte nasa Dahig na. Simula noong July 5. Hindi man lang nagpaalam. After all, natawagin niyang bobo yung administrasyon na to kasi hinahanapan siya ng resibo kung ano man yung ginawa niya sa ibang bansa. Bigla na lang aalis na naman siya sa ibang bansa na wala man lang paalam, wala man lang pasintabi na, vice presidente ako, aalis muna ako. Hindi, ang point natin dito, hindi naman natin siya pinagbabawalan na pumunta sa tatay niya. Pero bakit ngayon hindi ka na nagpapaalam? So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, ano ba yan? Personal ba yan? O bilang vice presidente? Malamang, di mo na sasagutin. Tanga ka eh. Diba? So yun, so kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa pag-alis nga po ni Buday, ni Sara, nang hindi nagpapaalam. Actually, kailangan niya magpaalam. Presidente ka, nagpapaalam na aalis siya. Siya pa kaya? Malalaman na lang natin na sa media na. Di ba? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.